Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, mga panukala sa pag-amyenda ng SIM Regulation Law, pinag-aaralan na. ICC, isiniwalat na may siyam na umano'y co-perpetrators ni FPRRD sa kanyang drug war. CSC, nagpaalala sa government employees na pairalin ang neutralidad sa politika ngayong eleksyon. Senate President Cheese Escudero, nilinaw na hindi makakaapekto ang ICC case ni FPRRD sa timeline ng impeachment ni BP Sara. Voice of America, apektado ng budget cut ni US President Donald Trump. Game of Thrones star Ian Glenn kasama sa pelikulang Quezon. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, pinag-aaralan na ng National Telecommunications Commission o NTC ang mas pinahigpit na panuntunan para sa SIM registration bilang panukalang amyendahan ang SIM Registration Act. Paggigiit ng NTC, ito'y sa kabila ng pagpapatupad ng SIM Registration Act, patuloy pa rin ang paglalaganap ng TechScams. Kabilang sa panukala ang pangangailangan na personal na pagpunta sa pagpaparehistro katulad ng pagkuha ng driver's license at NBI clearance. Inilunsad naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT nitong kamakailan ang mas pinahusay na e-travel system sa pamamagitan ng eGov.ph app. Layo nitong mabigyan ng mas maayos na serbisyo ang mga Pilipino na tutungo sa ibang bansa, partikular na matugunan ang paulit-ulit na paperwork, in-person visit at mahabang oras sa paghihintay na lalong nagpapahirap sa mga nais maging migrante. Kasama ng DICT ang Commission on Filipinos Overseas at Bureau of Immigration sa inisyatibang ito na anilay malaking hakbang sa pagkamit ng magkasamang pagsunod sa seguridad at pagtiyak na hindi makakaharap ng last minute disruption ang mga manlalakbay. Sa kabilang banda, maaaring siyam na katauhan pa ang arestuhin ng International Criminal Court o ICC. Ayon kasi sa inilabas nitong dokumento, siyam ang itinuturing na co-perpetrator o sangkot sa pagpapatupad ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Isiniwalat ng International Criminal Court o ICC na bukod kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mayroon pang siyam na co-perpetrator o sangkot sa kasong crimes against humanity kaugnay ng nangyaring drug war. Sa isang dokumento na petsa ay March 13, makikita dito ang hindi pinangalan ng mga umano'y sangkot sa drug war ni Duterte. Kasama rin umano dito ang ilang mga miyembro ng Philippine National Police o PNP at mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque, posibleng kasama dito si dating PNP Chief Senator Bato de la Rosa at apat pang pulis na hindi niya pinangalanan. Pero ayon kay Senate President Cheese Escudero, base umano sa institutional courtesy ng Senado na hindi nito papayagan na arestuhin ang sinumang miyembro nito, lalo na kung may sesyon ang Senado. Maaari rin umanong manatili si De La Rosa sa Senado hanggat inaalam pa ang posibleng mga legal remedies. March 12 nang arestuin si Duterte sa Villamor Air Base sa Pasay City. Siya ay kasalukuyang nakadetine sa The Hague, Netherlands. Ayon sa ICC, posibleng September 23 pa matatapos ang paglilitis kay Duterte na siyang araw rin para humingi ng pagkakataong makalabas sa pagkakadetine. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Narescue ng Philippine Navy ang 26 na katao matapos lumubog ang isang bangka malapit sa Taganak Island sa Tawi-Tawi.
Pasado alas 9 ng gabi nitong Lunes nang matagpuan ng mga survivor na nakakapit sa mga palutang-lutang na parte ng bangka. 6 pang sakay ang nirescue ng isang Malaysian vessel na kinausap na ng mga otoridad para sa kanilang pag-uwi. Ayon sa Philippine Navy, hinarap ng naturang bangka ang malalakas na alon na dahilan ng paglubog nito. Sa ating ulat panahon, asahan ang pinakamainit na panahon ngayong araw sa Dagupan City, Pangasinan. Papalo sa 42 degrees Celsius ang heat index sa naturang lugar. Bukas, asahang mas tataas pa ang heat index sa 44 degrees Celsius na siyang pinakamataas muli sa parehong lugar. Susunod sa News Force. Harry Roque, pinauuwi na ng Pilipinas dahil sa ilegal na paglabas ng bansa habang may arrest order ng Kamara. DepEd, layong bawasan ng gawain ng mga guro. CSC, nagpaalala sa government employees na pairalin ang neutralidad sa politika ngayong election season. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force. Giniit ni Senate President Francis Escudero nitong Lunes na walang katotohanan ang mga haka-haka na makakaapekto umano ang ICC case ni dating Pangulong Duterte sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, ang dalawang kaganapan ay walang ugnayan sa isa't isa. Narito ang ulat. Pinabulaanan ni Senate President Francis Chis Escudero nitong Lunes ang mga kumakalat na espekulasyon na makakaapekto umano ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa timeline ng impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Pagigiit ni Escudero na walang kaugnayan ang dalawang usapin sa isa't isa dahil ito ay magkahiwalay na nangyari at wala rin umanong rason upang maantala ang mga dapat na gawin ng Senado anuman ang nangyayari sa The Hague. Dagdag pa niya, wala sa batas na ipagpaliban ang impeachment dahil sa ICC at mga protesta dahil hindi ito basihan sa kanilang target na panahon ng pag-uumpisa ng trial. Wala sa batas na ipagpapaliban namin ang impeachment dahil may ICC. Wala sa batas na ipagpapaliban namin ang impeachment dahil may kilos protesta. Walang ganong basihan para magbago anumang ninanais o direksyon ng schedule na nais naming tahakin sa ngayon. Kaugnay nito ay kinumpirma rin ng senador na ang impeachment timetable ay nananatiling pareho sa naunang iminungkahing idiniin na ito ay matatapos lamang kapag natuloy ang sesyon ng Senado. Nauna na ring inihayag ni Escudero na nakatakdang magpulong ang Senado bilang impeachment court sa 3 ng Hunyo kung saan ang mga senator judge ay manunumpa sa kanilang tungkulin. Sa 3 rin ng Hunyo nakatakdang umpisahan ng Senado ang impeachment trial laban kay VP Sara 1 araw pagkatapos ng pagpapatuloy ng sesyon nito sa 2 ng Hunyo. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Hinimok naman ng Malacanang na bumalik na sa bansa si dating presidential spokesperson Harry Roque kasunod ng questionable nitong pagsunod sa Netherlands kasama ni Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla gayong nahaharap siya sa contempt at detention order ng Kamara. Ang arrest order na ito na inilabas ng House Quad Committee noon pang nakaraang taon na hindi pa may patupad dahil sa pagtatago umano ni Roque. Plano umano ni Roque na sumali sa legal team ng inarestong dating Pangulo
Pangulong Rodrigo Duterte. Hinamo naman siya ni Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro na kung may nagsasabing Bring Home Duterte, mas mabuting isigaw rin ng publiko ang Bring Home Roque. Samantala, pinagpapaliwanag naman ng Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration kung paanong nakalabas si Roque at kung anong pasaporte ang ginamit ni Roque at saang bansa siya dumaan bago nakarating ng the Netherlands. Samantala, nilalayo ng Department of Education o DepEd na patuloy na bawasan ang workload na pinapasa ng mga guro. Para sa iba pang detalye, narito si Francis Riudique. Matagal nang iniinda ng mga guro ang mabigat na workload na kanilang pasan-pasan habang nagtuturo. Ayon sa mga pag-aaral, mas ginugugol ng mga guro ang kanilang oras sa paggawa ng mga administrative task kaysa sa mismong pagtuturo. Kaya naman ayon sa Department of Education o DepEd, layo nitong magpalabas ng department order para mabawasan ang mga school forms at reports na dapat gawin ng mga guro. Tinatayang 57% umano ang mababawas sa mga gawain ng guro mula sa kabuuang 174 na mga kailangang gawing school forms. Sa ilalim umano ng polisiya, magiging regular na 5 forms na lang ang kanilang gagawin. Pero maaaring madagdagan ito ng 70 forms base sa kanilang teaching-related assignments. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, hindi lamang nito mapapabuti ang well-being ng mga guro, kundi mapapaganda rin ang kalidad ng edukasyon na matatanggap ng mga estudyante. Matatanda ang sinabi na ng DepEd na plano din itong mag-hire ng mahigit 5,000 mga non-teaching personnel para maging katuwang ng mga guro. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pinapaalalahanan ng CSC ang mga empleyado ng gobyerno na panatilihin ang pagiging neutral sa politika ngayong election season. Narito ang ulat. Mariing nagpaalala ang Civil Service Commission o CSC nitong Lunes para sa mga empleyado ng gobyerno na huwag makisali sa partisan political activities, gayon din ang panindigan ng political neutrality bago sumapit ang midterm elections sa Mayo 12. Ito ay dahil sa ilalim ng Joint Commission on Elections o COMELEC-CSC Advisory on Electioneering and Partisan Political Activities ng Joint Circular No. 1 Series of 2016, ilang mga gawain ang ipinagbabawal para sa mga empleyado ng gobyerno. Kabilang dito ang pagbuo ng mga grupo, asosasyon o komite upang ipangampanya ang kandidato. Gayon din ang pagdaraos ng mga political rally, pagpupulong o parada para sa election campaign. Kabilang din dito ang paggawa ng mga talumpati, anunsyo o mga komentaryo sa media upang suportahan o tutulan ng isang kandidato, maging ang paglathala, pamamahagi o pagpapakita ng mga materyales sa kampanya na nagpo-promote o sumasalungat sa isang kandidato ay hindi rin maaari. Sinuman ang lalabag ay mahaharap sa administrative sanction sa ilalim ng 2017 Rules on Administrative Cases in the Civil Service. Ang empleyadong lalabag para sa unang pagkakataon ay masususpinde ng 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na buwan. Habang para sa pangalawang pagkakasala naman, ang empleyado ay papatawa ng dismissal mula sa serbisyo, kabilang ang pagkawala ng mga benepisyo at diskwalifikasyon mula sa hinaharap na trabaho sa gobyerno. Pagbibigay diin ng CSC na ang naturang paalala ay para sa lahat ng empleyado ng gobyerno, anuman ang katayuan ng appointment, kabilang ang mga naka-leave of absence dahil sakop pa rin sila ng mga pagbabawal sa electioneering. Samantala, pinapaalalahanan din ang mga kawani ng gobyerno na gamitin ang social media ng responsable alinsunod sa CSC Memorandum Circular No. 12 Series of 2020. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Sa iba pang ulat, nitong kamakailan lang ay nagbigay ng 300 milyong pisong grant ang Philippine Gaming Corporation o PAGCOR para sa Philippine National Police Academy at Alumni Association Incorporated ng paaralan, alinsunod sa layuning pairalin ang makabagong teknolohiya at modernong pagsasanay sa sektor ng pagpapatupad ng batas. Layo ng pupupondo na ito na tugunan ang mga kritikal na pag-upgrade upang ihanda ang mga kadete sa pamamagitan ng pagpapahusay ng mga pasilidad para sa forensic, mga advanced tools sa crime mapping at mga makabagong simulator ng baril. Bukod dito ay naghandog din ang Gaming Corporation ng higit 2 milyong piso para naman sa isang bagong service vehicle at mga tablet para sa akademikong pangangailangan. Susunod sa News Force. Kongreso, hiniling ang fraud audit ng COA sa 6.4 billion pesos na pondo ng BARM. Voice of America, apektado ng budget cut ni US President Donald Trump. DA, isinagawa ang unang ani ng organikong bulak sa Negros Oriental. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Hiniling ng House panel sa COA na suriin ang paggamit ng 6.4 bilyong pisong pondo ng BARM dahil sa mga aligasyon ng anomalya at kakulangan ng transparency. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Nananawagan ng House panel sa Commission on Audit o COA na magsagawa ng fraud audit sa 6.4 billion peso Local Government Support Fund o LGSF ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BORM. Iginiit ni House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adyong na dapat COA Central Office ang mag-audit ng pondo dahil lagpas ito sa 50 million peso limit para sa regional level audits. Samantala, suportado naman ni House Public Accounts Committee Chair Stephen Joseph Paduano ang panawagan at hinimok si Adyong na gawing opisyal na mosyon ito. Sa kabila ng kahalagahan ng usapin, hindi dumalo sa pagdinig ang mga opisyal ng BARM. Nagpadala lamang ito ng excuse letter dahil sa Ramadan. Bunsod nito, binatikos ni Deputy Minority Leader Mujib Hataman ang hindi pagharap ng BARM. Iginiit na hindi hadlang ang pag-aayuno sa kanilang mga opisyal na tungkulin. Inalala rin ni Hataman na dati nang ginamit ng BARM ang issue ng autonomy upang umiwas sa legal na usapin. Dito kanyang ipinahayag ang pangamba na maaaring muli itong gamitin sa susunod na pagdinig upang iwasan ang pananagutan. Sa kabila naman ito, pinaninindigan ng Kongreso na may oversight authority ito sa paggamit ng pondo ng BARM. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang kaganapan, pinangunahan ng PhilFIDA Regional Office 7 ang unang anihan sa isang ektaryang pilot organic cotton farm sa Bayawan City, Negros Oriental bilang bahagi ng pagsulong ng sustainable fiber production sa bansa. Ang proyektong ito ay sinagawa sa kahilingan ng PCAF upang ipakita ang potensyal ng organikong pagsasaka ng bulak, katuwang ang lokal na pamahalaan at mga magsasaka. Inaasahan ng PhilFIDA na may hikayat ang mas maraming magsasaka sa rehiyon na lumipat sa organikong pagsasaka na makakatulong sa ekolohikal na pangangalaga at pangmatagalang pag-unlad ng industriya ng hibla sa Pilipinas. Nanawagan ng Bureau of Immigration sa mga mambabatas na amyendahan ang batas upang matigil ang mga legal na taktika na nagpapabagal sa deportasyon ng mga dayuhang kriminal. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Hinimok ng Bureau of Immigration o BI ang Kongreso na amyendahan ang mga umiiral na batas upang baguhin ang umano'y loopholes na ginagamit ng mga dayuhang pugante upang maiwasan ang deportasyon. Ang panawagang ito ay inihayag ni BI Commissioner Joel Viado matapos muling mahuli ang isang puganteng Koreano sa Angeles City, Pampanga.
Ayon kay Viado, may ilang abogadong gumagamit ng taktikang pagsampa ng kaso laban sa sarili nilang kliyente upang mapanatili ang presensya ng mga ito sa bansa. Ipinunto niya na karamihan sa mga fugitive ay may malaking yaman at malalakas na koneksyon na nagpapadali sa kanilang pagsasamantala sa mga loopholes ng nasabing batas. Bunsod dito, nakikipag-ugnayan na ang BI sa Department of Justice o DOJ, Integrated Bar of the Philippines o IBP at Korte Suprema upang mapigilan ang ganitong maling paggamit ng legal na proseso. Dito ay giniit din ni Viado na tanging mga bagong batas ang makapagpapatibay sa pagbabantay laban sa ganitong mga taktika. Binigyan din niya na hindi maaaring hayaan ang sistema ng imigrasyon na mapakinabangan ng mayayamang kriminal. Sinabi niya ang kailangan tiyakin ng Kongreso na walang sino mang makakalusot sa batas upang takasan ang hustisya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ilalagay muna ang mahigit 1,000 mamamahayag, producer at support staff ng Voice of America at iba pang state-funded news organizations sa ilalim ng administrative leave. Ito ay dahil sa ipinatupad na executive order ni United States President Donald Trump na pagbabawas ng budget sa mga U.S. Agency for Global Media o USAGM at 6 pang ibang ahensya. Maraming empleyado ang nadismaya sa naturang panukala, kabilang na ang VOA Director na si Michael Abramowitz dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 83 taon, pinatitigil na mag-operate ang VOA, nilimitahan o hinadlangan ang kanilang pamamahayag. Opisyal ng parte ang Emmy-winning HBO series Game of Thrones star na si Ian Glenn sa historical epic na pelikulang Quezon, kung saan bibida ang aktor na si Jericho Rosales bilang dating Pangulo ng Pilipinas na si Manuel L. Quezon. Gaganap bilang Leonard Wood, ang Scottish actor na isang US Army Major na naging Gobernador General noong 1921 hanggang 1927. Mag-uumpisa ang produksyon ng Quezon ngayong buwan na nakatakdang ipalabas ngayong taon sa direksyon ni Gerald Tarog na kilala sa kanyang pelikulang General Luna at Goyo, ang Batang General. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, mga panukala sa pag-amyenda ng SIM Regulation Law, pinag-aaralan na. ICC, isiniwalat na may 9 na umano'y co-perpetrators ni FPRRD sa kanyang drug war. CSC, nagpaalala sa government employees na pairalin ang neutralidad sa politika ngayong eleksyon. Senate President Cheese Escudero, nilinaw na hindi makakaapekto ang ICC case ni FPRRD sa timeline ng impeachment ni BP Sara. Voice of America, apektado ng budget cut ni US President Donald Trump. Game of Thrones star Ian Glenn kasama sa pelikulang Quezon. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.